Hello mga kapatid, mga kababayan. Dito sa vlog natin ngayon na ito, panoorin ninyo kung paano ang tamang paggamit ng dowsing rod. Dito sa ginagawa ng ating kaibigan na ito, dito niya sinubukan kung gaano katibay ang lakas ng power ng dowsing rod na ito. Ang lugar na ito ay tinuturo lamang ng isang pagong itong lugar na ito at tinuntun nila sa pamamagitan lang ng dowsing rod. Dito sila talaga nakipagmatigasan siya na kayang hanapin ang nakabaon. Ang gamit ay isang dowsing rod lamang. Dito panoorin nyo hanggang sa huli kung ano ang kanyang natumbok, kung ano ang kanyang nakuha hanggang doon sa huli ng video na ito. Panoorin ninyong lahat para makita ninyo kung paano niya ginamit itong dowsing rod, kung paano niya natumbok ang kanyang hinahanap. Tiwalang-tiwala siya sa dowsing rod sapagkat yung dowsing rod na binigay ko sa kanya na yan ang pinag-aralan niyang mabuti, pinaraktis niya araw-araw hanggang sa makuha niya ang aura ng dowsing rod na yan, ng japwad na yan, at nagsama ang aura niyang, yung aura niya at saka yung aura ng dowsing rod. Nagsama silang dalawa. Kaya kung ano ang gusto niyang hanapin ay sinusunod na nung dowsing rod. Ganyan ang tamang paggamit sa dowsing rod. Kumbaga sa alaga mo, kakaibiganin mo muna siya. Araw-araw mo siyang hahawakan, araw-araw mo siyang papractice yan upang magkaisa ang aura mo at ang aura ng japad na yan para makita niya, mahanapan naman niya, ituro niya sa iyo ang aura na gusto mong hanapin. Halimbawa, mga ginto na yan na nakabuon, kahit na giveaway na mababaw, ituturo niya. Gamit niya yung japwad na yan, ang Japanese wad na yan. Pangalawa na yan. Yung unang nadali niya ay yung sa bato. Nakakuha siya ng konti, isang maliit na giveaway doon sa bato. Kaya nagsumikap siya, baka makadali ng mas malaki. Ayan. Kaya kayo, kung gusto ninyong magkaroon ng ganyan, ng Japanese wad na yan, ako na sila kay Eddie nagsasabi sa inyo na kontakin ninyo. Ipapasi-OD ko sa inyo ang japad na yan. Yan hindi ko pwedeng ibigay sa inyo, ipadala sa inyo ng libre. Kasi yan, pinagagawa ko lang din. Kaya kung gusto niyo magkaroon ng ganyan, ng tunay, saka yung Japanese wad na pinagagamit ko sa kanya na yan, na pinakuhanan ko ng video na yan, meron siyang kontra decoy. Pero siyang mercury. Kaya hindi niya madidetect ang decoy. Kapag binalahan mo yan ng gold ang hahanapin yan. Ito yung may box na nakalitaw na nga yung ibabaw na, mababaw lang yata ito. Diyan na umikot. O sige, tuloy mo lang diyan. Tirahin nyo yan kung maya hukayin na lang ninyo kung sure hit nyo yung pinakasentro ng butas nyo na yan. Nito, nandoon. Yapad lang ang gamit yan, mga kapayod, mga katresoranter. May kahoy na yun. At saka yung pagong na may dalawang matag nakaharap dito, nakatanaw. pagong na galing doon ang siyang nagka-set lang nila na nakatingin dito daw. Kaya dito sila nag-testing at natumbok naman ng Japanese wad natin kung nasaan yung tinuturo ng pagong. Ito po yung okay, salamat. At dinala mo pala yung MD 30-10 na pinadala ko sa'yo. Pagkawan gamitin mo na lang pang sure hit sa ibabaw. Kung mababaw na siya o malalim pa. Pag malalim na ganyan, madadali ng Japanese wad natin yan. Para malaman mo kung mababaw na, gamitan mo ng detector. Kasi detector na pag mababaw lang yan eh. Yan, na-sure nyo na yung gitna. Ukayin ninyo para ma-sure nyo yung gitna. Para yung mga nanonood dito sa atin, malaman nila kung gaano kalakas ang power ng Japanese wad. Order kayo ng Japanese wad sa akin, kaila kay Edit TV, ikuan ninyo. At kaya lang ito, pag pinadala ko sa inyo, COD, may bayad. Sana ibigay sa amin. Hindi ko pa, tayo na lang mag-usap sa presyo kasi conforme yan sa layo mo, yung shipping fee. Tingnan mo, pag nandun na sa butas, tingnan mo kung paano nila gamitin ang Japanese wad na sa butas. Kung sinabi niya kumaliwa ka, pipitik siya sa kaliwa. Kapag nandun na sa gitna o natumbok na yung iikutan niya ng iikutan,
Yun ang tamang paggamit yan. At saka kagandahan pag gagamitin mo yung Japanese sword na yan, yung may araw. Kasi kailangan din yan ng konting init ng araw para masumingaw yung ginto, makuha na nung init na masasagap naman yan dahil sa sinag ng araw ang kanyang pagdadaanan ng pagdidetect ng gamit ay Japanese sword. Ang Japanese sword ay isang kalikasan, gawa ng isang kalikasan na itinuro sa atin. Yan, Japanese sword na yan at saka yung dowsing rod ay gamit pa nung unang panahon. At yan ay napatunayan na katulad ng mga dowsing rod, yung L-rod kung sabihin, ay talagang nung unang panahon pa yung ginagamit na yan sa Amerika ng wala pang detector nung araw, yung mga treasure hunter ng mga talaga nagmamining talaga. Diyan lang sila mag-umpisa sa L-rod, sa Japwad na yan. Ganyan lang ang gamit nila. Pag yun, natuntunan nila yung unang bitak ng bato, susundan hanggang bubutasin na tatanilin na ang isang bundok. Kaya yan ang isang napakatibay na gamit natin. Kaya kayo mga kaibigan, kung gusto nyo magkaroon ng ganyan, sabihin nyo lang at ipa-order ko kayo. Kaya lang ito mga kaibigan, kapatid, pag in-order nyo, tutubusin ninyo. Kasi COD yan. Kukontakin natin yung manggagawa, kukontakin ko yung talagang gumagawa niya ng original na manggagawa. Hindi gawa-gawa lang sa kung saan bahay, kung saan ko lang natutulang, ay o-orderan ko na, hindi yon. Yung puno niyan ang pag-o-orderan ko, yung talagang gumagawa niyan, na gumawa kasi niya na nakilala ko, talaga napakahusay niya sa electronics. Napakahusay niya sa ganyan. Isa sa manggagawa ng radyo, manggagawa ng TV, at radio controller siya. Ang isang kumpanya, kumbaga parang assistant siya ng isang scientist sa mga technical na electrician, sa mga radio programming, computer programming, marunong siya. Kaya alam niya kung ano ang dapat at hindi sa paggagawa ng mga Japanese sword sa pagdidetect ng ganyan. Lalo na kung paano ang paggamit ng mga magnetic wire at kung paano ang nakukuha niya sa mga megahertz ng mga FM na radio station. Kasi sa bawat station ng FM, may contact yan na pag natapatan ng antena niya ang isang bakal, mag-iingay siya. Nagkakaroon siya ng frequency ng gumagano siya. Yun ang kinukuha ng manggagawa ng ganyan. Isa yun para yung mga ganyan magkaroon ng vibrate sa frequency ng mga gano'n. Kasi sa golden, mayroong frequency sa FM sa radyo. Yun ang madaling nating hanapin, ang radyo. Testingin nyo yung mga local na radyo, yung AM, FM. Itawid-tawid nyo yung tunay na ginto, mag-iingay siya. Yun yung station na kailangan sa ginto. May station na para sa silver, gold, diamond. Yan ang parang FM radio station. Kaya ang pinaka-the best yan tulad nitong ginamit ng itong kaibigan natin, pinatutunayan niya na kung ano-ano ang nakuha niya, mga metal na yan, na mga parang buto na yan sa ilalim ng lupa sa site nila. Hindi sa gumagamit ng mga ang scanner na mga kung anong klase detector. Basta ang ginamit lang niya, yung Japanese sword na yan. Kaya kung panoorin nyo hanggang huli, para makita natin at maniwala kayo na Japanese sword is the best. Order lang kayo kay Lakay EDTV sa atin at i-sure lang ninyo, sarili nyo. Pero ang ko dyan, nasa 5,000 pati shipping fees. Estimate lang yun, hindi po yun ang sure. Conforme doon sa tatawagin kong manggagawa, kung pwede nating tawaran, sagad natin ang tawad para maka-order kayo para sa inyo rin. Kasi alam ko naman, nakatulad ko din na nag-uumpisa lang din kayo, kaya unti-unting gamit lang. Yung sa akin kasi talaga mga mamahalin na ito, sa mga electrician talaga mga mahuhusay na mga manggagawa ng gold panning to akin. Nakapanood naman ninyo sa ating mga vlog kung anong klaseng gamit natin. Hindi naman tayo nahuhuli doon sa mga talagang mamahalin na man. At saka sa lahat na yan, hindi natin kailangan saksakan ng mamahal. Sabi nga sa akin dito ng mga AKS dito, yan iba lang ang design,
tsaka mamahalan. Pero ang laman yan, siya pa rin, sabi nila. Kaya hindi mo na kailangan bang pagsabaya sa ganda, sa presyo. Kasi ang presyo ng mamahalin na yan, at yung design yan, at saka itong ordinaryong presyo mo lang na ito, iisang laman yan. Iisang kinokontak niyan. Iisang layo din na madidetect niyan, sabi niya. Kaya ito, nung nakilala ko itong gumagawa ng Japanese SWAT, tumesting ako. Ako mismo, nung umuwi ako sa Pilipinas noon, last 2 years, tinesting ko talaga. Siya ang nakatumbok ng coins. Hindi ko ginamitan ng metal detector ko, ng scanner ko. Siya lang ang ginamit ko. Talaga, tinesting ko kung nakuha ang coins sa loob ng, bali ko siya, kulang ng, mahigit na 1 metro ang kulang 2 metro ang pinakunan ng coins. Nando sa ilalim, 1 dakot na coins ang nakuha doon. Siguro kung ano ang dahilan kung bakit may 1 dakot na coins doon sa ilalim ng lupa na yon. Nung sinunod namin, hindi na matutuntun dahil ordinaryong bato na, ordinaryong na ang nandoon. Sabi ko, wala na yan. Kasi ordinary na yung lupa eh. Hindi sa back soil, hindi sa kung anong lupa na nandun. Ordinary na siya. Ilang ang napagtataka namin bakit may 1 dakot na coins doon sa ilalim ng lupa na mahigit 1 metro ang lalim. Ang gamit lang ay ang downsing rod. Nakikita natin yan, ang kanyang nakita na tumbok. At kung ano ang meron dyan ay malalaman ninyo. Panoorin ninyo. Pati yung gilid niya. Kayo na maghuhusga kung gaano kalakas ang downsing rod na ginamit niya. Dito kasi sa itong may dulo na at yan, tiwalang-tiwala ako dyan. Marami din nagtitiwala dyan sa dowsing rod. Panoorin ninyo, abangan ninyo kung anong makukuha niya riyan. Hanggang ilalim po, pantay siya na ganyan. Sa bagay, hindi niya na pinakita kasi kung paano na binyak. Pero nakita ko rin sa isang video niya kung paano na nakuha. Yung triangle na yan na tinatapakan ng tao na yan. Hindi matanggal yung 2 na yan. Patakaran pa. Balik lang kasi yung namin. Nakikita mo kung anong style. Yan ang nakuha nila dyan. Thank you mga kapatid, mga kabayan.